Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Sky High. Halina't simulan na natin. Sa isang mundong may mga umiiral na bayani, si Will ay nahihirapang tuklasin ang kanyang kapangyarihan, kahit pa siya'y anak ng dalawang kilalang bayani, si Commander Steve at si Jetstream Josie. Sa kanyang unang araw sa Sky High, isang lumulutang na paaralan para sa mga anak ng superhero, sinubukan ni Will na magkunwaring may superlakas upang mapahanga ang kanyang ama, ngunit nabigo siya. Ipinagmamalaki pa rin ni Steve si Will, ngunit hindi niya alam ang totoo, wala pa ring kapangyarihan ang kanyang anak. Ang matalik niyang kaibigan na si Lila, na may kakayahang kontrolin ang mga halaman, ay sumama sa kanyang maglakad papuntang paaralan. Biglang tinawag sina Steve at Josie para labanan ang isang dambuhalang robot, kaya't sina Will at Lila ay sumakay na lang mag-isa sa bus na minamaneho ni Ron. Dahil anak siya ng mga tanyag na bayani, naging sentro ng atensyon si Will sa bus. Bagamat inalok siya ng espesyal na upuan ni Ron, pinili ni Will na maupo kasama ang kaibigang si Zack, na ipinakita ang kapangyarihang nagliliwanag siya sa dilim. Habang lumilipad ang bus patungo sa Sky High, lalong nabahala si Will sa sarili niyang kakulangan ng kapangyarihan. Sa pagdating nila sa paaralan, agad silang hinaras ng mga bully na sina Lash at Speed, hanggang sa dumating si Gwen, ang kumpiyansang presidente ng student body, upang tumigil sa gulo. Nabighani agad si Will kay Gwen, na mainit silang tinanggap at nag-alok ng tour sa paaralan. Sa auditorium, sinalubong sila ni Principal Powers at ipinaliwanag ang darating na power placement test, kung saan malalaman kung hero o sidekick ang magiging papel ng bawat estudyante. Nagsimula ang pagsubok sa ilalim ni Coach Boomer. Una si Larry, na naging bato, kaya tinanghal siyang hero. Si Zack naman, na nagliwanag sa dilim, ay tinawag na sidekick. Ganoon din si Ethan, na nagiging slime, at si Magenta, na nagiging guinea pig. Tumanggi si Lila na gamitin ang kanyang kapangyarihan, iginiit na hindi dapat batayan ang kakayahan para sukatin ang halaga ng isang tao. Naitalaga rin siyang sidekick. Sa tanghal iyan, nagreklamo si Zack tungkol sa pagiging sidekick. Napansin naman ni Will si Warren Peace na masama ang tingin sa kanya. Ipinaliwanag ni Lila na may galit si Warren sa kanya dahil ang kanyang ama, si Commander, ang nagpakulong sa ama ni Warren na isang kontrabida. Nagkasalubong muli sina Will at Gwen, na nag-imbita sa kanya na sumali sa Homecoming Committee. Nahihiya man, pumayag si Will. Ngunit habang pinagmamalupitan ni Lash at Speed si Ethan, hinayaan lang ito ni Will at hindi siya tumulong. Sa huli, si Will na mismo ang humarap sa placement test. Ibinulong niya kay Boomer na wala siyang kapangyarihan. Tainsting siya nito sa pamamagitan ng pagbagsak ng kotse at pagtulak sa kanya mula sa entablado. Bumagsak siya sa lupa, walang kapangyarihan. Ipinahiya siya ni Boomer sa harap ng lahat, ang anak ng mga alamat ay isang sidekick lang. Dinala siya sa klinik ng paaralan. Sinabi ng nurse na maayos naman ang kalagayan niya, ngunit may ilang bata talaga na hindi kailanman nakakakuha ng kapangyarihan, gaya ni Ron. Nanghihina ang loob ni Will. Pag-uwi, sinubukan niyang sabihin kay Steve ang totoo. Ipinakita ni Steve ang kanyang lihim na silid na puno ng trepeo. Doon ay ipinakita rin niya ang Pacifier, isang kagamitang nakuha mula kay Royal Pain. Dito rin sila unang nagkakilala ni Josie. Ipinagmalaki ni Steve na nakalaan ng isang lugar sa mga trepeo para kay Will balang araw. Nang tanungin kung anong problema, hindi na nagsabi ng totoo si Will. Lingid sa kanilang kaalaman, aktibo pa pala ang device ng robot at ginagamit ito ng mga kalaban ni Steve upang manmanan sila. Kinagabihan, habang nasa bubong si Will at nagmumuni-muni, sumama sa kanya si Lila at pinayuhan siyang sabihin ang totoo sa kanyang mga magulang. Aminado si Will na hindi niya magawa matapos makita ang pagmamalaki sa mata ng kanyang ama. Pinayapa siya ni Lila, darating din ang kapangyarihan, at hindi batayan ng halaga ang isang test. Kinabukasan, pumasok si Will sa Hero Support Class, kung saan tinuruan sila ni G. Boy na mahalaga rin ang sidekicks. Ibinunyag niyang dati siyang sidekick ni na Commander at Jetstream, ikinagulat ito ni Will. Pero ramdam niya rin ang kaunting lungkot sa tinig ng guro. Pagkatapos ng klase, pinakilala ni Will ang kanyang mga kaibigan kay Steve, ngunit hindi ito na-impress. Nang sabihin niyang sidekick sila lahat, pati siya, nagalit si Steve. Itinuro niya si Boomer na may kasalanan. Ipinaliwanag ni Will na wala talaga siyang kapangyarihan. Nabigla si Steve ngunit umaasa siyang baka late bloomer lang siya. Sa huli, napangiti si Lila nang makitang muli na si Will ay bumalik sa kanyang mga kaibigan.
Kinabukasan, sinubukan ni Will na tulungan si Ron nang inaasar ni Lash at Speed, pero tinuwanan lang siya dahil sidekick siya. Sa kantina, sinadyang sapitin ni Lash si Will at nabuhusan ng pagkain si Warren. Nagalit si Warren at binato siya ng apoy. Humingi ng paumanhin si Will, ngunit tuloy pa rin si Warren sa pag-atake. Sa gitna ng tensyon, biglang nagkaroon ng super lakas si Will, itinapon niya ang mesa na kinatatayuan ni Warren. Nagulat ang lahat, may kapangyarihan na si Will. Masaya siyang nakipagsabayan kay Warren sa laban. Nang paputukan siya ulit ng apoy, ibinato ni Lila ang fire extinguisher at pinatay ni Will ang apoy. Tumigil ang laban. Tuwa na tuwa si Steve nang malaman na may super lakas na si Will, pareho sila. Binigyan niya ito ng Xbox, ngunit pinagsabihan niyang huwag sabihin kay Josie, kunwaring pinagalitan niya ito. Habang patuloy na minamanmanan ng mga kontrabida ang kapangyarihan ni Will gamit ang robot, ipinagdiriwang naman ito ng kanyang mga kaibigan. Biniro ni Ethan na nakagawa ng sidekick history si Will. Sinabi ni Boy na itataas na siya sa hero classes. Bagamat ayaw niyang iwan ang mga kaibigan, hinimok siya ng mga ito. Lumipat si Will sa klase ni Mala, kung saan naging kaklase niya si Gwen, ang assistant ng guro. Nahihirapan si Will sa mga gawain, pero tinulungan siya ni Gwen gamit ang kanyang technopathic na kapangyarihan, kaya niyang kontrolin ang teknolohiya. Pinagalitan sila ni Mala, at sinabing kailangan matutong mag-isa si Will. Pagkatapos ng klase, ipinaliwanag ni Gwen ang kanyang kakayahan at inalok si Will ng pribadong tutorial. Masaya siyang pumayag. Sa tanghalian, inimbitahan siya ni Gwen na umupo sa kanilang mesa. Ngunit dahil sa kapangyarihan ni Penny na mag-clone, napuno ang mga upuan at hindi makaupo ang mga kaibigan ni Will. Nalungkot siya at kalaunan ay humingi ng tawad kay Lila. Inimbitahan niya ito sa hapunan sa isang Chinese restaurant, ikinagulat nito dahil alam niyang ayaw ni Will ng Chinese food. Masaya naman siyang pumayag. Sa kalaunan, tinulungan na ni Will si Ethan at Zack nang muli silang saktan ni Lash at Speed. Hinikayat ng kanyang mga kaibigan, sumali siya sa larong Save the Citizen, kung saan pastahan ng laban, kung mananalo siya, titigil ang mga bully. Sa una, dehado si Will at Warren. Ngunit sa huli, nang makita niyang hirap si Warren, pinili niyang tulungan ito. Inihagis niya ito pataas upang sagipin ang Citizen, panalo sila. Umalis si Warren ng tahimik, hindi kinikilala ang tulong ni Will. Kinagabihan, binati ni Steve si Will. Sa kusina, naghihintay sina Josie at Gwen. Ay reschedule ni Gwen ang tutoring session, at dahil sa galing niya, inimbitahan siya nina Steve at Josie sa hapunan. Habang kumakain, ikinwento ni Gwen na namatay ang kanyang ina noong siya'y bata pa at hindi na aktibo bilang bayani ang kanyang ama. Inimbitahan niya sina Steve at Josie sa homecoming party upang tanggapin ang Heroes of the Year Award, at masaya silang pumayag. Kalaunan, ipinakita nina Steve at Josie kina Gwen at Will ang kanilang lumang yearbook mula sa Sky High, habang nagbabalik tanaw sa kanilang kabataan. Itinuro ni Josie si Sue, isang estudyanteng bigla na lamang nawala sa gitna ng chismis na siya'y nanghihikayat ng mga kontrabida. Kinagabihan, matapos ang tutorial, inihatid ni Will si Gwen pauwi. Ibinunyag ni Gwen na wala pa siyang date sa homecoming at tila may pahiwatig na hinihintay lang siyang tanungin ni Will. Masayang pumayag si Will, ngunit nang makilala ang ama ni Gwen, binigyan siya nito ng matalim na babala na huwag sasaktan ng anak niya, dahilan para kabahan si Will. Samantala, naghihintay si Lila mag-isa sa Chinese restaurant ng ilang oras, umaasang darating si Will. Doon, nakilala niya si Warren na nagtatrabaho roon. Sa una, itinanggi ni Lila na may gusto siya kay Will, ngunit kalaunan ay inamin niya ito, bagamat pakiramdam niya'y hindi siya papantay kay Gwen. Hinihimok siya ni Warren na sabihin ang totoo kay Will. Kinabukasan, nakasalubong ni Lila si Will sa labas ng paaralan. Hindi alam ni Will na hindi siya nakarating sa hapunan nila ni Lila. Nang tangkain ni Lila na magsalita, masayang ibinalita ni Will na si Gwen na ang date niya sa homecoming. Nagkunwaring masaya si Lila at sinabing kasama niya si Warren. Nabigla si Will at Nanas na kalaban pa niya ang napili ni Lila. Ipinaalala ni Lila na hindi siya samipot sa kanilang hapunan at naglakad palayo. Sa kantina, ipinaliwanag ni Lila ang kanyang plano kay Warren, magpanggap na date niya ito para pagselusan si Will. Bagamat nag-aalangan, pumayag si Warren. Kinagabihan, habang nagtuturo si Gwen, nakatanggap siya ng tawag na may nakalimutang fog machine para sa homecoming. Hiniling niyang magdaos ng mabilis na pulong sa bahay ni Will. Bagamat nag-aalinlangan, pumayag si Will nang magkunwaring nadismaya si Gwen. Sa kanyang gulat, ginawa ni Gwen itong party.
Hindi mapakali si Will kaya sinunod ang hiling ni Gwen na makahanap ng pribadong lugar. Nilabag niya ang patakaran ng ama at dinala siya sa lihim na superhero bunker. Dumating si Lila, na curious sa party, at nakita sina Will at Gwen na palabas ng bunker. Hinarap siya ni Gwen at sinabing hindi siya gusto ni Will, kaya iba ang kasama nito sa sayaw. Galit na galit si Lila at sinabing iparating kay Will na huwag na siyang kakausapin muli, saka nag-walk out. Nagtataka si Will at sinubukang lapitan si Lila, ngunit iniwasan siya nito. Nang tanungin si Gwen, umamin itong siya ang nagsabi kay Lila na lumayo. Dahil dito, nagalit si Will, tinapos ang party, at pinauwi ang lahat. Pagbalik ng kanyang mga magulang, galit na galit sina Steve at Josie. Banta ni Josie, hindi siya papayagang dumalo sa homecoming. Sa susunod na gabi, nag-iwan si Will ng mensahe kay Lila na makipagkita sa Chinese restaurant, ngunit hindi siya sinagot. Naghintay si Will, ngunit hindi ito dumating. Paalis na siya nang makasalubong si Warren. Nang tanungin si Will tungkol kay Lila, nagkunwaring wala siyang pakialam si Warren, ngunit sa huli, umamin, nagpapanggap lang si Lila na date niya si Warren upang pagselusan si Will. Ibinunyag ni Warren na may gusto si Lila kay Will, bagamat hindi sigurado kung ganoon pa rin ang nararamdaman nito. Kinabukasan, tumanggi si Will na dumalo sa homecoming kahit pilitin siya ni Josie. Mag-isa sa bunker, binuklat niya ang yearbook at napansin na si Sue ay kamukhang kamukha ni Gwen. Sa karagdagang pagsisiyasat, nakita niyang hawak ni Sue ang pacifier, ang device ni Royal Pain. Napagtanto niyang si Gwen ang nagnakaw nito noong party. Determinado, tinawagan niya si Ron para sumakay papuntang Sky High. Sa homecoming party, iniabot ni Gwen ang Hero of the Year award kina Steve at Josie. Ngunit laking gulat nila nang biglang inilahad ni Gwen ang kanyang tunay na pagkatao, siya si Royal Pain, at isinuot ang kanyang costume. Iniabot ng kanyang alalay na si Stitches ang pacifier, at ginamit ito ni Gwen upang gawing mga sanggol sina Steve, Josie, at ang ibang bayani. Tumakas ang mga kaibigan ni Will sa pamamagitan ng mga lagusan, at dumating si Will sa tamang oras. Kinumpirma nila ang tunay na pagkatao ni Gwen, bago sila inatake ni Penny, Lash, at Speed. Sinabi ni Warren kay Will na siya na ang bahala sa mga alagad ni Gwen, ang misyon ni Will ay pigilan si Gwen. Ipinaliwanag ni Gwen ang kanyang plano, gamitin ang pacifier upang lumikha ng hukbo ng mga kontrabidang sanggol na maghahari sa mundo. Ibinunyag niyang siya mismo si Royal Pain, at hindi ang kanyang ina. Ipinahayag ni Penny na sinabotahe ni Gwen ang anti-gravity device ng paaralan, dahilan upang bumagsak ito patungong lupa. Sina Lila at ang iba pa ay nakita ang problema, isang cable ang kailangang putulin. Tanging maliit na nilalang lang ang kasya, kaya't nag-transform si Magenta bilang guinea pig at nagmadaling nguyain ang cable bago sumalpok ang paaralan. Samantala, sinubukan ni Stitches na tumakas gamit ang isang bus na puno ng baby heroes, ngunit naharang siya ni Ron. Sa kabilang dako, nakipaglaban si Will kay Gwen. Ngunit nang dumating sina Lila at Warren, na-distract siya. Sinamantala ito ni Gwen at sinuntok si Will palabas ng paaralan. Habang bumabagsak, nadiskubre ni Will na kaya niyang lumipad. Agad siyang bumalik at hinarap muli si Gwen. Naipabagsak niya si Gwen, ngunit bago ito tuluyang natalo, sinira ni Gwen ang anti-gravity device, dahilan upang tuluyang bumagsak ang paaralan. Lumipad si Will sa ilalim ng Sky High at ginamit ang kanyang super lakas upang pigilan ang pagbagsak nito, habang si Magenta ay nagtagumpay sa pagputol ng cable. Nailigtas ang lahat. Ibinalik ni Will at ng kanyang mga kaibigan ang mga sanggol sa dati nilang anyo. Humingi ng tawad si Will sa kanyang mga magulang dahil sa pagnanakaw ng pacifier, ngunit sinabi ni Steve at Josie na ang mahalagay iniligtas niya ang araw. Ginawaran ni J-Boy sina Steve at Josie ng Hero of the Year trophy, ngunit ibinigay nila ito sa mga sidekick bilang pagkilala sa tunay na mga bayani. Ikinulong ni Principal Power sina Gwen, Stitches, at ang kanilang grupo upang ihanda sila para sa kulungan. Sa homecoming party, inanunsyo ni Jay Medula na tuluyang winasak ang pacifier. Nagsaya ang lahat sa sayawan at kasiyahan. Nagtapos ang kwento na si Will ay natagpuan na ang kanyang tunay na lugar, isang bayani, at higit sa lahat, isang tunay na kaibigan, pinalilibutan ng mga taong naniwala sa kanya mula pa noon.